Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatyas. Dito naman tayo kay Wesley So. Ano na ba ang balita dito at napalaban na talaga siya. At day 2, pumili po ako ng isa niyang matinding laban at titignan natin ang overall standing after day 2 pagkatapos nating i-analyze. Ang napili ko sa day 2 na laban niya ay kay Shamsiddin Vokidov, ang isa po sa pambato ng Uzbekistan, ka-teammate ni Abdusattorov. Malakas din po ito at right after nito ay pakita ko sa inyo standing ng day 2. Tinirahan ni Wesley ng tinatawag na Jobaba System London. Ayan, para maiba-iba. So ito yung kanyang rapid variation. At nag-C5, nag-apply kagad si Vokidov ng pressure sa gitna, sinuportahan lang at kinapture, nag-A6. Ayan, kasi po, kung magda-knight C6 dito ang black, may bishop B5 line kasi na itong bishop, ihahataw talaga ng capture dyan sa knight and later on magda-knight F3 and napakalakas ng knight sa E5. Kaya dito ang ginagawa ng black, ini-A6 muna para mawala yung pin, knight F3, knight C6, pero iginit na kagad ni Wesley, pinalakas niya kagad ang knight niya at nag-bishop D7, so simple lang, develop, and nag-bishop E3. Ayan, sa dinami-dami po ng linya dito, maagang novelty kagad ang tinira ni Wesley, bishop E3. Ayan, dito kasi may bishop E2, may G3, may knight takes, ang dami. Bishop E3 novelty kagad at nag-E6 lang, simple lang itong si Vokidov, bishop D3, bishop D6, nag-knight takes C6. Dito po mga kamatyas, mas type ko yung F4. Ayan, mas gusto ko yan. Kung ako lang parang gusto kong pagtibayin yung knight sa E5 eh. Okay, pero kinapture ni Wesley. Capture, castling din. Rook E1, develop. At nag-rook C8. Ayan, dito po, binigyan ng bad move ng computer. Ang gusto ng Stockfish ay E5 gagad, paluwag gagad sa sentro. Pero siguro nasasagwaan si Vokidov na kapag nag-E5, capture, nandiyan pa naman ang Torre. Yan, medyo annoying po sa human side. Pero yan ang tira ng computer eh. Balik tayo sa Rook C8 na ginawa ni Vokidov, Bishop G5 pin, hinabol ng H6 pero minentain lang, binalikan na ng Bishop doon para ma-stop ang pressure ng pin. At nag-Queen D2 angat lang, Queen B6 at dito po ay dinoble attack si Wesley. Ang sinuportahan niya ay B2, nag-Knight E4 po si Vokidov. At trust ko lang konti mga kamatyas, hindi pwedeng capturein ang libreng pawn ha. May Bishop H7, maku-queenless. Okay, may check. Kaya nag-Knight E4, Knight takes E4, Bishop takes H4, Knight G3, and Bishop G5, nag-Queen D1, Bishop A4, so pressure, at nag-Knight E2, Rook C7, Knight C3, Bishop D7, Knight E2, Queen D6. Okay, Queen D6. Bakit kaya nag-Queen D6? Okay, medyo malalim Nag-C3, B5. Okay. Gusto mag-B5 ni Vokidov kaya siya umalis yung Queen doon. G3, B4, ayan, para maipangbasag sa solid na pawn structure. Nag-H4, Bishop F6, Queen D2, nag-A5 muna, Knight F4, at capture patong, at pumatong din po ng depensa. Nag-A4, at nag-Bishop F1. So dito medyo lugi na masasabi ang posisyon ni Wesley kasi meron siyang kahinaan sa C3. Queen A3, nako eto na po ang paparating. Nag-Bishop A6, ayan, kumurot muna ng istorbo. Nag-Rook A8, Bishop F1, and nag-Bishop E7. So Bishop E7, ano plano? Rook C2, Bishop D6 ang plano, maneuver, and nag-Knight G2, patong uli ng Torre, Bishop A6. Loko yung style ni Wesley O, kinukulit niya tabla? Umayaw si Vokidov, ayaw ng tabla. Si Wesley, yan ang ano niya. Pabor kay Wesley kung tabla kasi tingnan nyo naman ang position di ba? Payag na si Wesley pero kita ni Vokidov na parang siya ang lamang kaya pinipilit niya. Bishop E8 at nag-Knight E5, Rook C8, Rook CB2 patong with the idea to play Rook B7 o kaya Rook B6.
Nag-queen A3 ulit, threat uli sa C3, balik uli si Wesley, rook B8, ayun, sinalubong, bishop D6, kinapture na, exchange, at nag-knight G4 ulit, king F8, C4, ayun. Bad move ang binigay sa tira na yan. Maaga pa siguro, no? Ang gusto po ng computer ay knight takes H6. Yun nga lang, pagpalagay ng pasukin yan, equal pa rin naman ang evaluation. Sabay queen G5 check, king F8, ayan, H5, queen takes C3, queen H6 check, king E7, queen G5 check. Bakit ba pinababalik niya doon? Halimbawa, kung mag king D7, ano ba meron? Check doon, o nga, no? Kung mag king D6 naman, may check doon. So, matatabla. Yun, medyo malalim lang yung knight takes H6. Pero, syempre, nerve din ang usapan, mga kamatsas. So, nag C4 dito si Wesley, capture, and nag-bishop A7. So, ang target ay ang isolated pawn. O, nag-queen F4. Dito kasi ang sarap sanang i-D5 kaso may queen takes G3. Di makakakain kasi nakapin. So, kaya nag-queen F4 na lang. Queen E7, knight E5, threatening knight G6 check. Ilag yung king at nag-queen E4, queen D8, D5, takes. Ayan, nabuhay po ng strong ang minor pieces ni Wesley. Nag-queen D6 at nag-king G2, king F8. Ayan, abang-abang na lang to yung mga factor na ganito. Bishop C6. Palit para wala ng bishop pair. Queen D4, mga kamatsas. Gusto kong sumigaw. Blanderations! So hindi ako makasigaw. May trangkaso pa ako, mga kamatsas. Pasensya na po. Queen D4, Blanderations. Ano po kaya sa palagay nyo ang huling, hindi naman huling bitaw, pumalag pa eh. Pero ano brilliant move dito ni Wesley, mga kamatsas. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po, mga kamatsas. Congrats sa nakakita. Boom, knight G6. Blanderations si Bokidov last minute to. Sa bagay, 16 seconds na lang, no? Kaya napabitaw ng ganyan. Bitin yung bishop, naka-check pa. Obligadong umilag ang king. Kasi kung kakapturin po, kitang-kita, matchas. Grabe, nag-Blanderations pa si Bokidov. Masakit. King G8, capture. King H7, check. At dito po, nag-resign na. Bakit? Pag bumaba ang king sa G8 or sa H8, ay may knight E6 check. Kuha ang queen. Grabe. Last minute, Blanderations. Sarap sanang sumigaw, mga kamatsas. Hindi ko lang talaga kaya ngayon. Kaya pasensya na. Okay. Congrats kay Wesley at sa Wesley So fans. Tingnan natin kung ano standing ni Wesley. Pero ito po ang standing nila. After day 2, nangunguna pa rin ang batang or ang junior na Rusong player, si Volodar Murzin. Russian po yan with 7 points out of 9. Tied sila nila Jan Krzysztof Duda, Arjun Erigaisi, and Alexander Grishuk. 7 points. At yan po, no, Samsevian, Dominguez, marami silang 6.5 points. Abdus Satorov, Mamidjarov, Sindarov, at Naroditsky, Anishgiri, Denis Lazavic, Nepo, and Esipenko with 6.5 points, etc. Ang dami po niyan. At pang ilan ba si Wesley So, hindi na natin makita, extend pa natin. Wesley So, ang score niya ay 5.5 points. Ayan po. 5.5 points si Wesley. So, tingnan natin kung makaka-recover pa ba si Wesley, makakahabol ba, at least top 10 man lang. Ayun. So, isa pa lang naman ang talo ni Wesley sa round number 2. Tapos yung iba tabla. Marami nga lang siya. Matabla nga lang yung laro niya eh. Kaya nahuhuli siya eh. Okay, sana manalo ng manalo si Wesley. At ito pong batang Volodar Murzin. Nakapuhunan po kasi ng 4 out of 4 sa first 4 rounds niya. And then 4 na tabla at panalo kay Hikaru Nakamura, mga kamatsas. Malupit tong Volodar Murzin na to. Nakamura, pinisak. Ayan. Okay, tingnan natin kung mayroon pa tayong pagkakataon ay mapasadahan po natin ang naging laro nila Murzin, Volodar, and Nakamura. Grabe tong batang ito. Malakas. Okay. At meron pa pong natitirang ilang rounds pa for day 3. So abangan natin kung ano ang mangyayari.
At magdidire-diretso na ba itong Mursi na ito? O andyan pa, nakasunod pa sila Duda or Erigaisi India? Makukuha na naman ba ng India ang world title na to? O Alexander Grishuk, veteranong Russian player. So yan po ang ating aabangan mga kamatyas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok mga kamatyas. Pasensya na po uli sa aking boses. Kasalukuyan po kung tinatrangkaso ngayon. So pinipigilan ko sa aking recording ang ubo at sipon. Pero after ng recording, ubo at sipon, atching ako ng atching. Kaya yung boses ko ay nagkakamalat-malat. Pero don't worry po mga kamatyas, umiinom na po ako ng gamot ngayon. Sana gumaling kagad. Kasama niyo po sa pray. Maraming salamat mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.